Sa gitna ng mga issue hinggil naman sa mga maanumalyang flood control project, ang Senate Blue Ribbon Committee nagsagawa na ng kanilang pagdinig ngayong araw. Ang DPWH aminadong mayroong mga ghost flood control project na nakalusot sa kanila. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada Live Report. Sinimulan na nga ngayong umaga ng Senate Blue Ribbon Committee ang kauna-unahan nitong pagdinig higit nga sa di umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa chairman ng komiteng ito na si Senador Rodante Marcoleta, napapanahon lang na pag-usapan ito bilang sa mga nakarang taon. Patuloy nga ang pagdami ng mga lugar na nalulubog sa baha sa kabila ng bilyong-bilyong piso na inilaan dito. The President also noted that there appears a mismatch between the most flood-prone areas based on National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Kasi yung mga flood-prone areas nasa ating National Adaptation Plan of the Philippines. Ito po yung mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, and Ilocos Norte. These are the flood-prone areas. As opposed to the top 10 provinces awarded with the highest number of flood control projects by the DPWH. Bulacan, 668 flood control projects. Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, 273. Leyte, 262, Tarlac, 258, Camarines Sur, 252, Ilocos Norte, 224 flood control project. This shows that only 4 among those considered flood-prone areas ang nandito pong nabigyan ng kaukulang mga projects. Ngunit sa kabilangan ng pagtalakay nila rito ay iginabalaan na naman ng senador na ginagamit nilang pagdinig na ito bilang plataforma para magpasikat o hindi kaya ay mamulitika. Sa pagsisimula ng investigasyon, 8 kontraktor agad ang ipinasabina ng komite dahil sa hindi nila pagharap sa pagdinig. Mr. Chair, may I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection? The motion is carried. Kabilang naman sa mga kontraktor na ito ay ang dating alkaldeng tumakbo sa Pasig City na si Sara Diskaya. Base sa kanyang excuse letter, hindi raw siya makakarating dahil may prior commitment siya habang ang ilan naman ay dahil sa health reasons. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig, agad ding sumabak sa mga katanungan ng mga senador si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hanggang sa inamin niya kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na mayroon talagang mga ghost flood control projects. Still believe that there are ghost projects there, or there were ghost projects. In all confidence, Your Honor, I think so. The office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Alright, magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly... No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Yeah. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. The total projects, total cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Chair.
Matapos nga ang pag-amin ng DPWH ay agad namang tinawag na kleptospirosis o kaganapalan sa pagnanakaw ni Senator JV Ejercito ang naturang pangyayari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.